Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, alam naman natin na papalapit na po yung eleksyon at ang unang step dyan, syempre, yung pagpapile po sa COMELEC ng kanilang mga Certificate of Candidacy. So, marami na lumabas na mga survey. Ah, Kitang-kita naman dun sa mga survey na yun kung sino-sino yung mga posible na pumasok sa top 12. Kasi 12 lang naman yung pagbobotohan nating senador. Every election, 12 senador ang binoboto nating mga bagong iuupo. So, meron dun mga, kumbaga mga incumbent, yung mga re-electionist, meron naman yung mga kauupo lang bilang senador. So, 12 yung mapapalitan. So, nasa ating kapangyarihan po ngayon ang pagpili kung sino-sino yung pwede nating ilagay doon sa Senado. So, ako, ang lagi ko lang naman pong hinihingi at ang lagi natin sinasabi, kung gusto natin ng pagbabago, maglagay tayo ng bago. Maglagay tayo ng bago na mayroong ano yung mararamdaman yung may puso na tumulong sa mga kababayan natin, sa mga ordinaryong Pilipino. So, mahirap din naman maglagay ka ng bagong luma. So, yung mga bagong luma, yun yung mga dating dating ng politiko, tulad ng mga dating congressman na naging maingay lang yung pangalan, tapos tatakbo bilang senador. So, kung galing siya sa pagiging kongresista at wala namang siyang nagawa, o wala naman tayo nakikitang magandang nagawa sa kanyang termino bilang congressman at nag-iingay lang naman sa kongreso, ba't pa natin iboboto at ilalagay pa natin sa Senado? So, as much possible, maglagay tayo ng bago na hindi naman bagong totally na yung walang kalam-alam sa politika. Siguro, kahit konti naman, yung kumbaga may mga requirements, sabihin na nating experience, sabihin nating idagdag na lang din natin dun yung may endorsement din galing sa mga napupusuan nating mga sa palagay nating magagaling na politiko tulad na lang ni Pangulong Duterte, di ba? So, kung sino man yung i-endorse ni Pangulong Duterte, sana suportahan po natin kasi si President Duterte metikuloso sa pagpili ng ng mga magiging politiko. So, kumbaga, siya nababasa niya kung itong taong to ay may kakayanan na manilbihan bilang public servant sa atin. Diba, tulad na lang ni Robin Padilla na makikita naman natin sa Senado na talagang nagtatrabaho, talagang makikita mo yung puso niya na gusto niyang may ahon yung Pilipinas sa kung saan mang kasi kitang-kita naman natin na Pilipinas talagang napaka ngayon, lugmok na lugmok. So, sinasamantala pa ng mga iilang politiko na alam niyo yun na parang ginagatasan pa yung kanilang panunungkulan bilang mga politiko. So, mag-election na po, mauuna yung mga pagpapile ng Certificate of Candidacy at maingay po yung mga pangalan ng mga personalidad na posibleng manalo. So, nandun na po yung Tulfo Brothers. So, kung dati hindi pa kino-confirm ng Tulfo kung sino-sino yung mga tatakbo sa kanila, ngayon meron na pong pagkumpirma na siya ay tatakbo bilang senador, bilang independent sa darating na eleksyon. So, alamin po natin kung sinong Tulfo po yun nagdeklara na po na siya ay tatakbo bilang senador. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman natin sino po bang Tulfo yung tatakbo bilang senador. Na kumpirmado na po kumpirmadong tatakbong senador kasi galing mismo sa bibig niya na siya ay tatakbo bilang senador. So panoorin po natin ito. Ilang pang TV at radio personality ang nagpahayag na rin po ng planong pagtakbo sa darating na halalan sa susunod na taon. Kasama na riyan ang isa sa mga Tulfo Brothers na pasok sa top 12 sa pagkasenador. Batay na rin po yan sa pinakabagong survey ng Okta Research. Si Mean Corvera sa balita.
Kayo po ba ay tatakbo bilang senador? Yes or no? Yun lang po. Off the record, yes. Ilang araw bago ang nakatakdang paghahain ng Certificate of Candidacy, nagdeklara na ng kanilang planong pagtakbo ang ilang personalidad at mga opisyal ng gobyerno. Kabilang narito ang TV at radio personality na si Ben Tulfo. Ni-anunsyo ni Tulfo ang planong pagsabak sa senatorial race bilang independent candidate sa Marawi sa Lanao del Sur. Si Tulfo ay tinuturing na honorable son of Marawi dahil sa pagkilala nito sa kultura ng Islamic community. Now, therefore, upon motion of Dr. Princesa Pala Lanto Gandamra, duly seconded by Honorable Lisa Mangandia Dimal and all members present, be it resolved as it is hereby resolved to declare Mr. Ben Bitag Tulfo as honorable son of the city of Marawi, Lanao. So yun po, kumpirmado na po, galing po mismo sa bibig ni Bitag, Ben Tulfo, siya po itatakbong senador. So, kung magkakatotoo, dalawang Tulfo po yung uupo na senador sa Senado natin. So, Rapi Tulfo and Ben Tulfo. So, tatakbo si Ben Tulfo bilang independent. Pero expect natin na ito gagawing mga guest candidate na mga ibang partido. So, gaya nung nangyari kay Rapi Tulfo before, na kinuha siyang guest candidate. So, hindi natin i-mention kung saang partido siya naging guest member o guest senatorial slate. So, ganun din yung mangyayari kay Ben Tulfo. So, tatakbo siyang independent at expect natin nga na magiging guest candidate siya ng mga iba't ibang partido. Siyempre, dagdag rin yan, dagdag pogi points yun sa mga partido kasi siyempre, kilala si Ben Tulfo, so nationwide. So hindi na siya, dito, dahil sa pag-endorse pa nitong taga Marawi, dahil pag-adapt sa kanya bilang honorable son ng Marawi. So makikita natin dito yung Mindanao is may part dyan na, or sabihin natin, makakakuha na siya ng suporta. Dahil siyempre, susuportahan siya ng mga kababayan nating mga Muslim. So, kumbaga may edge na kagad si Ben Tulfo kahit na kahit tumakbo siyang independent, may mga suporta na siyang makukuha. So ang kailangan na lang niyang trabahuin is yung Mindanao and Luzon. Pero sa Luzon, halos hindi rin niya kailangang trumabaho ng todo diyan. Malamang siguro Visayas yung magiging focus ni Ben Tulfo kung sakaling mag-start na yung campaign period. Kasi sa Luzon, malaki yung posibilidad na makuha niya yung boto. Kasi alam naman natin kapag Tulfo yung pinag-uusapan, is public service yan. So maraming naniniwala na ang mga Tulfo, kumbaga bukol sa puso nila yung tumulong. Kitang-kita naman yan sa sa performance ni Idol Rapi Tulfo. So maganda yung mangyayari sa Senado sa palagay ko kasi may mga bagong darating sa Senado, mababawasan yung mga luma. Kasi yung mga luma, kung iisipin mo, ano ba nagawa nila sa Senado? Diba? Yung mga ibang tatakbo as re-electionist sa Senado, meron din yung mga nagpahinga lang dahil tumakbo bilang vice presidente or nagpahinga lang for some reason, hindi natin alam, magbabalik sa Senado. So, timbangin natin, isipin nyo muna, ano bang mga nagawa nitong mga dati ng senador na babalik uli, na gustong bumalik bilang senador. At timbangin din ninyo, bakit itong mga baguhan na nagnanais maging senador. So, ano ba yung karakter nila, the way kung paano sila, alam nyo, ito, si Ben Tulfo, ikakampanya ko to. Kasi, wala man siya sa politika, pero yung pagiging public servant niya nandun. Tumutulong siya matagal na. Nauna pa yata siya kay Idol Rapi. Siguro siya yung sumunod kay Mon Tulfo. So, doon pa lang, way back pa, talagang public service, nagbibigay na si Ben Tulfo. So, sinundan nila yung yapak ng kuya nila. Kaya nga si Idol Rapi nasa Senado na kasi maraming naniniwala na talagang
bukal sa puso yung pagtulong. Kitang-kita naman natin kung paano 'di ba mag-handle ng committee hearing si Rapi Tulfo. So, i-expect natin same thing din yung gagawin ni Ben Tulfo. Ito yung magandang mangyayari dahil siyempre, alam niyo naman sa Senado minsan sindakan tulad yung nangyari kay ano 'di ba, yung kay Cayetano tsaka kay Subiri. So maganda yung magiging ano diyan, magiging itsura ng Senado. Siyempre bakbakan 'yan kung sakaling nandun na si Ben Tutu, pero mas maganda sana kung ano kung nandun din si Trillanes. So magkakaano na sila, magkakaipitan na naman sila ron tulad nung nangyaring Senate hearing, 'di ba, nung si Trillanes pinatawag yung mga Tulfo brothers dahil dun sa issue nung kapatid nila nung nagkaroon ng issue sa Department of Tourism kung di ako nagkakamali. So nagharap yung dalawa, nandun si Trillanes, si Erwin tsaka si Ben Tulfo. So maganda sana kung si Trillanes tatakbo rin senador, no, para maganda yung magiging patot sa dahan ng pagiging senador. So yun, sana bigyan natin ng pagkakataon yung mga baguhan na makatulong. Kasi makikita nyo naman itong mga baguhan na to, nakikita na nila kung ano yung sitwasyon ng bansa natin ngayon. Kaya yan nagnanais tumakbo bilang senador. So, yung mga dati ng mga mambabatas tulad ni Franz Castro, isipin nyo na lang, convicted na yan for child abuse, 'di ba? Tapos tatakbo pa bilang senador. Ano pang magiging, kumbaga, ano pang klaseng dignidad klaseng tao may ganyan na convicted na tapos tatakbo pa bilang senador. So baka meron siyang ibang agenda bakit siya tumatakbong senador maliban dun sa kung ano man yung advocacy yung pinaglalaban nila. Tandaan nyo, itong sila Franz Castro nung itong mga Makabayan Black, never nilang kinundena yung mga maling gawain ng NPA. So sana wag nating hayaang makapwesto yung mga ganitong klaseng mga tao kasi alam naman natin poprotektahan nila yung mga organisasyon na nakadikit sa NPA. So sana piliin nating iboto yung mga bago. Kaya nga 'di ba kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So sana magtuloy-tuloy pati yung mga Duterte, sana yung Duterte brothers naman mag-file din, maging tumakbo rin bilang senador para marami na maging bago. So sasabihin natin si Paulo Duterte, dati ng politiko. Oo, dati ng politiko yan. Pero tingnan nyo rin yung performance niya. Hindi naman porket sabihin natin dati ng politiko, hindi na natin iboboto. Ang sa akin lang, mas bigyan natin ng prioridad yung mga bago, then secondary na yung mga dati ng politiko natatalon sa ibang posisyon. Pero tingnan natin yung resibo na nagawa nila. So, kung sa resibo rin lang naman, si Paulo Duterte, galing ng mayor yan. So, naging vice mayor. Tapos ngayon, congressman. Meron siyang resibong pinanghahawakan na pwedeng ipakita sa atin. Unlike dun sa tulad ni Franz Castro, anong resibong pananghahawakan yan? Guilty ng child abuse. Never kinundena ang mga NPA. So, doon na ako kay Paulo Duterte na merong resibong magandang ginawa doon sa Davao. So, sana magtuloy-tuloy po. Sana pong madagdagan pa yung mga Tulfo brothers, si Erwin Tulfo. Although nasama yung pangalan niya doon sa administration slate, pero hindi pa natin alam kung tatakbo siya bilang independent din kagaya ni Ben Tulfo. So, marami pang pwedeng mangyari hanggat dito po nagpapile ng certificate of candidacy. Marami pang pwedeng mangyari. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.